mapupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubaha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin niyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi nyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pawalang pinagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral ng tungkol kay Jesus ang Kristo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aking tanging mitii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ampoon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mitiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayon ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Inuha ni Jesus ang tinapay
at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At na makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo at ang lumabis para hindi masayang. Ganon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin para gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Sa atin pong ebanghelyo, si Jesus ay sinusundan ng napakaraming tao. At bakit siya sinusundan? Ba't siya hinahanap at hinahabol? Siya ay sinusundan ng mga tao dahil nakita nila ang mga kababalaghang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya kung babasahin ho natin ang mga ebanghelyo, ang mga nakakita ng pagpapagaling ni Jesus ay naniwala at nanalig kay Jesus. Pero sa bawat pagkakataon na nagpapagaling si Jesus, hindi lang siya basta nagpagaling. Ginawa din niya yon ng pagkakataon para ang mabuting balita ay kanyang maipahayag. Sa bawat pagkakataon na si Jesus ay gumagawa ng kababalaghan at ng mga milagro sa harap ng maraming tao, pagkakataon din niya yon para ipahayag ang misyon niya. Ipakilala sino ang Ama. Ipakilala ang Diyos. Kaya, yung mga tao, pumupunta kay Jesus, hindi dahil may kailangan din sila, may isinasamo sila kay Jesus, pero higit din sa lahat, nais na nilang pakinggan si Jesus. Kasi para sa kanila, may dating ang salita ni Jesus. Sa kanya mga aral at turo, lagi nila sinasabi, parang kakaiba siya. May dating ang kanyang mga salita. Siya'y nagsasalita na may kapangyarihan. He speaks with authority. Pero ngayon, magandang tanong sa atin bilang Kristiyano, bilang mga deboto at tagasunod ni Jesus Nazareno, bakit din tayo lumalapit sa Kanya? Na magandang itanong yun. Bakit ako lumalapit kay Jesus? Bakit ko nais siyang sumpungan? Bakit gusto ko siyang makita? Gusto kong hanapin ang kanyang muka. Bakit? Bakit ka patuloy na bumabalik dito sa Quiapo tuwing Biyernes? Lalo na ngayon, mainit. Sa ibang buwan ng taon, wala ka ho makikita nagpapaypay dito. Ngayon ho, dahil summer, kahit yung 3 ho nating helicopter ho dyan, hindi kaya, yung init, pero pinipili mo pa rin nandito. Tinitiis mo yung init, tinitiis mo yung sikip. Bakit? Di ba? Bakit? Bakit ka narito? At ang magandang sagot sana natin, narito ako, tinitiis ko yung init, tinitiis ko yung sikip, okay lang sa akin yung lagkit ng init, dahil mas mahalaga sa akin si Jesus.
Mahalaga sa akin si Jesus dahil sa panahon na ako'y walang-wala, siya ang natakbuhan ko. At naiintindihan ko, karamihan dito nagtutungo dahil wala nang matakbuhan kundi si Jesus. Wala nang ibang makakapitan sa kabila ng bigat ng problema, sa kabila ng bigat ng suliranin sa buhay. Ang kaya na lang nating hingahan ay si Jesus. Kaya tayo patuloy na lumalapit sa Kanya. Dahil ang presensya niya, ang salita niya, ang nagbibigay comfort sa buhay natin. Ang Kanyang salita hindi lang humahamon sa atin, kundi ang salita din niya ay nagbibigay kagalakan sa buhay natin. Kaya nga, di ba, kung babalikan natin yung kwento ng dalawang lalaki patungong Emmaus, sila'y malungkot, disappointed. Yung expectation nila hindi naging reality. Tila'y nawala ng pag-asa. Pero nang habang pinapahayag ni Jesus sa kanila ang tungkol sa mga salita niya, ang mga aral ng kasulatan, anong sabi nila? Kaya pala ganoon yung nararamdaman natin habang ipinapaliwanag niya sa atin ang mga kasulatan. We find comfort in God's Word. Kaya maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano na laging hanapin ang salita ng Diyos. Tayo ay nauuhaw, excited makinig sa Kanyang tinig, excited na makinig sa Kanyang salita dahil alam natin na ang salita ng Diyos ang nagbibigay kagalakan sa buhay natin. Kung iniisip natin, mahahanap natin yung kagalakan sa ibang bagay, aminin natin, panandalian lang yun eh. Saglit lang yun. Natuwa ka saglit, pero pagkatapos, ganun na naman. Pero kung sa salita ng Diyos natin, ilalagay ang ating kagalakan. Sa presensya ni Jesus Nazareno natin, ilalagay ang ating kagalakan. Alam natin, walang makakakuha nun sa atin. Kaya nga, di ba, kung babalikan natin yung ating unang pagbasa, tumayo si Gamaliel sa harapan ng mga Sanhedrin at punong saserdote at sinabi niya, kung ang misyon ng mga apostol ng mga tagasunod ni Kristo na ito ay talagang mula sa Diyos, magpapatuloy ito kahit wala na siya. Sana sa atin din bilang mga Kristiyano, sa ating pagmamahal sa Diyos, sa ating pananalig kay Jesus Nazareno na muling nabuhay, ang Kanyang salita ay lagi nating baon, lagi nating dala. At yan ang pinanguhugutan natin ng lakas, lalo na sa panahon na panghihinaan tayo ng loob. Ang salita ng Diyos ang ating sandigan. Ang salita ng Diyos ang ating kinakapitan. Kaya maintindihan natin sa ating unang pagbasa na sa kabila ng pagkabilanggo ng mga apostol, kahit na sila ay hinagupit, pinarusahan, pero natuwa sila. Masaya silang umalis sa templo. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ang kinakapitan at pinaninindigan nila. Kahit na may mga paghihirap, kahit may mga discomfort sila naramdaman at naranasan, ang salita ni Jesus Nazarenong muling nabuhay ang kanilang pinangahawakan. At yun ang pinagmumulan ng kanilang kagalakan. Maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, tumingin kay Jesus Nazareno, ang Diyos na nagkatawan tao, ang Diyos na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa atin, ipinahayag ang salita at mabuting balita sa atin, at muli siyang nabuhay para sa atin, para akayin tayo sa piling ng Ama. Tayo mga deboto at tagasunod niya, kumapit sa Kanyang salita, makasumpong sa Kanyang salita ng kaginhawaan na hinahanap natin,
At kasama din noon ang misyon natin na sa pamamagitan ng salita ni Jesus Nazareno, naging salamin din tayo ni Jesus Nazareno sa lahat ng tao. Makita si Jesus, maging kamukha si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Ang ating itugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, tingin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at nag-aharing magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan ng nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay, ang pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming nasala pananaw. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadyab mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat sa'yo sa Panginoon, butihin at siya kanyang kalangkan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa aking umahon, bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi magpapahamak kailanman. Ipahayag ko, luwalhati ka. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo magsaya at magalak. Kanyang kamay ng Diyos sa akin umako, ang bisig niya sa akin ang
hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko kalahati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang ating Panginoon, Poong ng buhay, siyang bato inagihataga kapag tayo kaanga sa aming mga mata. Gawa niya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinto ka namin, aral mo ang aking buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinabatayan ay nagisak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati